Kung hindi naman dahil sa mga Duterte, hindi gaganto yung bansa natin eh. Palubog ng palubog yung bansa natin, promise. Simula nung pumasok ang mga Duterte, nung 2016 nag-start, up to present, hindi ko naman i-deny yun, no? Kahit dito sa administration ni PBBM, 'di ba? Pero nagsimula kay Duterte yan. Kasi tahimik pagdating sa mga corruption na karaang taon, ang mga nakaraang administration. Kasi focus sila sa war on drugs. So, kumbaga ang tao nandun, yung mindset o yung isip nila, ay patayan dito, pulburon dito, 'di ba? Doon sa war on drugs. Pero behind nun, may mga tahimik na nagnanakaw, no, sa kaban ng bayan, corruption, katulad ng flood control. So, kumbaga, talagang paldo-paldo ang mga Duterte at saka yung mga kaalyado niya. So, doon nagsimula yan. Kasi kung makikita nyo sa mga hearing pagdating sa mga flood control issue, so, kung makikita nyo yung dating, makikita nyo kung sino yung talagang, wala, sobrang-sobra talaga. Diba? Lalo na ito si Mark Villar, naging secretary, di ba? So simula nung Duterte, ayan, paldo-paldo. Kaya ngayon, akala nila makakalusot sila dito sa administration. Yung iba nakalusot talaga. Pero kung hindi binulgar ni PBBM yan, baka tahimik nagnakaw. Kahit yun sa kanyang mga partido, kahit sa kanyang administration, sa executive, meron din naman yan eh. Hindi natin masabi. Basta ang point ko lang dito, nagsimula sa mga Duterte, noon pa yan, may mga corruption naman talaga yan. Pero ang point ko, dito lumala pagpasok ni Duterte. So ngayon pinipigilan ni PBBM. So kumbaga napunta sa mga administration ni PBBM yung flood control. Dahil nga siya ngayon nagbulgar, 'di ba? Pero ang point lang naman natin ngayon, nalaman na natin. So kumbaga marunong na ang mga taong bayan pagdating sa flood control kung hindi dahil kay PBBM. No, hindi ko naman sinabing malinis si PBBM. Ang point ko lang dito, maaring mga nasa baba, hindi nakita ni PBBM, nagtitiwala, di ba? Pero ganun pa man, yung mga sangkot ngayon, yun yung mga dating tauhan ng dating administration, di ba? PBBM. So, ni Duterte. So, kumbaga, palubog ng palubog yung bansa natin dahil sa mga corruption. Imagine no, sa buong Asia, top 3, pumasok na sa top 3 ang Pilipinas sa most corrupt na bansa natin. Di ba? Nakakahiya, no? Di ba? Kaya minsan ako, mas gusto ko pa nga dito sa abroad. Siyempre, maganda pag sarili mong bansa. Di ba? Masarap naman tumira doon, maayos yung trabaho mo. Kailangan kung tatanungin mo yung mga kapwa kong OFW, yung mga hindi naman talagang naabuso, no? Sabihin nila, mas gusto ko pa dito. Lalo na kung okay naman yung mga amo, employer, mga boss, di ba? Mas gusto yung pa nila kahit malayo sa pamilya. Kasi kahit papano, nakakapag-ipon sila. No? At saka pagka-abroad ka, hindi ganun kahigpit yung mga requirements, di ba? Hindi, minsan wala sa edad. Sa atin, Diyos ko, lang hirap ng trabaho, walang trabaho, di ba? Pahirapan pa, kahit degree ka, wala rin. So, kung ang ibang OFW magsasabi, mas okay pa sila dito. Siyempre, ulitin ko, maganda pa rin naman sa sarili natin na kumikita ka. Pero lalo na ngayon, palubog ng palubog, di ba? May napapanood nga ako eh. Yung mga ibang bansa, di ba? Wala naman silang halos lahat ng mga, di ba? Wala katulad sa Saudi, wala namang talagang umuulan. Hindi naman laging umuulan o wala naman talagang isla o dagat, disyerto. Pero di ba, sagana sila, di ba? Yung iba walang ganito, pero umuunlad. Samantalang sa atin, sa Pilipinas daw, nandun na lahat, di ba? Kumbaga, nandun na lahat yung grasya, pero bakit mahirap pa rin yung bansa natin? Dahil nga sa corrupt daw. Sadya naman, totoo naman talaga. Kasi ang nakikinabang na sa pera natin, no, yung mga taxpayer, yung mga talagang mga leaders natin. Kaya gusto nila pumasok talaga na leader dahil kahit maliit sweldo nila, pero billion ang pumapasok sa mga kinokorrupt nila. Kaya wala, palubog ng palubog yung bansa natin. Kaya wala, hindi natin masisisi yung mga ibang tao na wala mangyayari. Lalo na kung ito, po si Sara Duterte kung sakaling manalo sa 2028, wala, malabo pa sa sabaw ng pusit uunlad yung bansa. Baka nga marami pa mag-abroad, no, aalis kasi babalik na naman yung patayan 2.0 na naman. So kawawa. So ang sunod na administration, kung si Sara lang, let's say, Sara Duterte, hindi yan pupuko sa ekonomiya kasi wala namang alam yung leader natin eh. Susunod lang yan sa kanyang mga tauhan. Ang gagawin lang, focus lang yan sa patayan, sa war on drugs eh. Wala. Hindi ekonomiya, kawawa ang bansa natin. Kawawa yung mga ninununot natin, yung mga kabataan ngayon. Kasi yung leader natin, ganun magsalita, walang alam. Ang bansa natin. Ito, real talk lang talaga. Promise, wala talagang
aasenso yung bansa natin. May mga iilan, wala namang problema sa akin. Pero kung iba pa rin yun, talagang may leader tayo, walang iniintindi para palakasin yung ekonomiya natin. Pero hindi, kung corrupt naman talaga, di ba? Nakita na natin sa Amang Duterte, susunod pa ba natin yung anak ng yung anak niya si Sara? Paupuin pa ba natin or yung mga Duterte? Wag na, madala na tayo. Tama na yung Duterte na yung 6 years na yon.